Patungo sa eleksyon 2025, handa na ang buong pwersa ng DZRH at The Manila Times sa paghatid ng makabuluhang talakayan. Live on air and online sa DZRH Radio at mga satellite stations sa buong bansa. DZRH TV mapapanood nationwide. Live din sa DZRH News website at mga social media account ng DZRH. DZRH News Facebook, YouTube at TikTok. Nakatutok sa plano at preparasyon para sa nalalapit na midterm national and local election. Dahil sa eleksyon, dapat handa. Ito ang DZRH and the Manila Times Town Hall preview of the 2025 elections. Kasabay ng pagtatapos ng taon, sa gitna ng mas pinaigting ng mga hakbang ng pamahalaan, ay patuloy din nating itinataas ang kamalayan tungo sa responsableng pagboto na nakasalalay sa kamay ng mga mamamayan. At katuwang ang media, nakabantay din tayo sa pagpapanatili ng integridad ng halalan. And as we wrap up these pre-election conversations, we are narrowing down to the issues that took the forefront this year, as well as the first few years of the current administration. This is Rose Babiera from DZRH TV. These are the issues which our future leaders will pick up on. I'm Arnold Brieza of the Manila Times, and this is the DZRH and the Manila Times Town Hall. Preview of the 2025 elections. Sir Arnold, this is our last episode of our pre-election series, and the goal here today is really to answer a simple question. Kung ano yung mga issue na dapat nating asahan na tugunan at bigyang prioridad ng ating mga ihahalal na lider. Gusto natin ang boto ng mga tao ay nakabatay sa katayuan ng mga kandidato sa mga isyong ito. And to join us in our conversations is Professor Antonio Tonton Contreras, political analyst and a professor at UP Los Baños School of Environmental Science and Management. We also have former Senator of the Philippines and former Philippine Defense Secretary, Senator Orlando Orly Mercado. Senator Mercado and Professor Contreras, magandang tanghali po and welcome to our program. Thank you very much for having us. Thank you very much for having us. We're going right in sa general survey po ng ating 2025 national local elections and as well as the Bangsamoro parliamentary elections. Now, the 2022 elections have been a great movement in terms of political strategies, even the public or political clamor, lalo na po yung paggamit ng digital space ng 2022 elections. What then are we expecting in the 2025 elections? Well, sabi mo nga, malaking papel na ginampanan ng digitalization ng social media. Nakikita ko na mas lalong iigting ang papel na gagampanan ng social media campaigns. Mas lilitaw ang role ng mga websites, mga blogs, TikTok, maaaring gamitin na yan. Kaya mas lalo ding nakakapangamba sapagkat alam naman natin na madaling dalhin itong mga to papunta sa lugar na kung saan may disinformation, merong trolling, merong, alam mo na yung fakery, fake news. So yun ang mas accessible yung campaign sa ordinaryong mamamayan sapagkat kahit sino pwedeng pumasok, libre, walang bayad, maliban lang sa load mo at sa wifi, pero mapanganib din sapagkat pwedeng madaling pasukin ang pagsisinungaling, pagdi-mislead. So yun ang bagong laban ngayon. How about si Sir Orly? Do you have anything to add? Huwag mo kong tawag. Just call me Orly. Hindi pa ako nananight, hindi pa ako iniimbitahan sa London para idampi yung espada ng hari at sabihin sa akin, "Arise, Sir Orly." Pero kidding aside, alam niyo, isa sa mga activities na ginagawa ko and have been doing for some time now is teaching and like all the others who are around us. Sa akin lagi kong finiframe sa mga estudyante ko para maintindihan natin ang mga political issues. Hindsight, insight, foresight. Hindsight is history. You have to be cognizant of where you came from to be able to understand where you are now and what the heck got you in your mess that you are in now. And then only then can you project your future or plan ahead.
pag ganun ang framework na gagamitin natin sa pag-intindi ng mga issue, makikita natin na malaki ang pagbabago ng eleksyon. Ang eleksyon natin ay base sa dalawang mga bagay. Sa nung araw local elections tapos national elections, etc. That's what we have. But it is important to find out that in this election, this is a local election. In the context of the highest we are electing, the highest officials, are senators. And there are only 24 senators. 24 senators noong pa, nung ating, nung itinatag ang Senado sa pamamagitan ng 1935 Constitution. And elected nationwide. So walang specific na constituency katulad ng mga congressmen. If ostensibly for them to have a broad concept of strategic policies that are necessary to govern. Now, that being the case, 24 lang yan. Noong araw yung 24 yan, hati sa tatlong sektor. Yung tinatawag na economic elite, yung mga Yulo, yung mga Madrigal, Antonino, etc. Yung mga very influential dahil sa kanilang posisyon sa industriya, mga captains of industries. Yung ikalawang malaking grupo dyan, yung tinatawag na intellectual elite. You'll have Claro M. Recto, Camilo Osias, Jokno, even Marcos during his time, Marcos Sr., etc. Yun ang intellectual elite. Pa-isa-isa, meron pumapasok na paalala ng masa na, hello, ito amin to. He may not belong to the economic elite or the intellectual elite, but he is ours. Rogelio de la Rosa, later on Revilla, Mang Ramon, then Erap, and then So what if you look at it now, makikita mo, ano ba itong mga pagbabago na? Nasa batas ba ito o sa saligang batas? Ngayon, meron pang additional na nangyayari. Hindi lang in an effort to make representation available to other groups that have been marginalized, tinayo yung party list. Pero nagbago rin yan. Ang issue ng dynamic ngayon, nakikita natin, malaki ang problema natin sa representation. So if we study that very carefully, we will have to see that it is a false dichotomy if we say, ang pinagpipilian ba natin yung sikat versus matalino o kaya kayang magsilbi. So, that's an interesting point. So, mapunta tayo ngayon sa mga kandidatong nagpipresenta. How do you see the composition of the candidates? Is there diversity? Is it stacked against one side or stacked for the other side? How important is representation in balancing the interests of the various sectors of the country? Hindi naman issue dito kung sinong kandidato sapagkat alam naman natin nang gagaling sa iba't ibang sektor. Lalo na pagdating sa House. Sabi nga ni Orly, meron na tayo ngayong party list representation na may mga problema din, kaya nabanggit niya. Ang tanong kasi dito, fairly represented ba ang mga nananalo? Kasi pag kandidato naman, halos lahat ng sektor na andyan. May babae, may lalaki, merong mayaman, may mahirap. Ang tanong, sinong nananalo? Sapagkat yun ang point. Sino ang nagkakaroon ng karapatan na mag-represent ng ating mga mamamayan pagdating sa Senado at sa House at maging sa mga local officials. So yun, doon dapat tayo tumutok. Paano ka ba manalo? At balikan natin yung sinabi ni Orly na sa Senado, kunyari, 24 yan, 12 ang ihahalal natin. Pero dahil national ng constituency, kailangan mo ng 1 bilyon para manalo dyan. Kung hindi man 1 bilyon, kailangan sikat ka. So, ibig sabihin yan, pagiging mayaman at pagiging sikat, representative ba yan ng isang ordinaryong mamamayan? So, yun ang dapat nating itanong. Ano ang nangyayari sa halalan at ang nauwi ba ito sa isang tunay na representative democracy? O ito ay lamanan lang ng mga mayayaman at sikat? Mabigat na komplikasyon pa niyan. Meron na tayong bagong phenomenon na 24 na lang yung pagpalagay na yung senador. Ilan ba magkakamag-anak?
And this is already moving on, even in the House, and in constituencies wherein the mayor, the governor, they all belong to families. Now, how did it get to this point? That why did we get to this era of unintended consequences of protecting the people and making sure there is representation has turned out to be not only, kabaligtaran ang nangyari. Yes, sir. Now we're talking about the candidates and the slates. We have two major lineups, the Alyansa para sa Bagong Pilipinas and the Makabayan Coalition. Do you think that these slates or lineups will establish or develop a solid or united front? And on certain issues as a group, and do you think mahalaga po ba itong mga group stances na ito? Especially, bumenta po ng 2022 elections, yung messaging na unity. How important are these group stances? And do you see these lineups establishing a solid forefront sa mga certain issues? Well, you are assuming that when people vote, they vote according to parties and lineups. Meron tayong sistema na kalulungkot sapagkat napakahina ng ating party system. Sa mga nag-aaral ng agampang politika, alam naman natin ang papel ng partido politikal ay yan ang aggregator ng interes sa isang komplikadong sistema na ang daming mga sektor. Napakahina ng ating partido politikal sapagkat walang ideolohiya ang mga yan. So, doon mo malalaman ang linyada, hindi naman usapin ng, hindi na iniisip ng tao kaninong kalinya ito. Masaya ako dahil meron ngayong isang grupo, kunyari yung partido ng Makabayan Bloc at yung mga progresibo, na tumatakbo ayon sa ideolohiya. Ang tanong, ano bang klaseng laban ang ilalaban nila uphill battle? Kung tingnan mo ang resulta ng mga surveys, granted that they are scientifically done, some are scientifically done, the others are not. But doon sa mga scientific, kung titingnan mo, makikita mo kung anong klase yung mga nananalo. Parang, tama nga, nagiging parang magkakamag-anak ang nasa Senado. Of course, manlulungkot tayo sapagkat nasa saligang batas natin na talagang dapat magsabatas ang Kongreso ng isang batas na ipagbabawal ang dynasty. Pero tingnan mo naman ngayon, ang panahon na, 1987 ang Constitution, 2024 na. Ilang dekada na ang dinaanan pero wala pa rin tayong batas para ilagyan ng meat. Hindi ko naman sinasabing masama ang pamilya na sa politika, pero para bagang sumusobra na rin. Para bagang, wala na, ilang milyon bang mga Pilipino? Tapos, nakalimitado lang ba sa mga pamilyang ito may karapatan na maging senador? So, yun lang yung dapat nating itanong. So, hindi issue dito ang linyada eh. Ang issue dito, yung behavior ng tao, yung kahandaan na bumoto. Kasi, ang tinitingnan natin kasi ngayon, we are in a representative democracy. Ilan ba sa mga botante ang bumuboto nang ginagawa parang dating game? Yan ang sinasabi ko ng estudyante ko eh. Aalamin mo anong interest mo. Aalamin mo rin kung ano yung mga posisyon ng mga kandidato at magmamatch kayo. Siyempre, ang iboboto mo kung sino yung mag-compatible sa'yo, parang dating game. Hindi ganun. May botanteng bang ganun na binabasa kung ano yung kanyang interest? Ang dami pa nga bumuboto against their own interest. Of course, we don't have a monopoly over that. If you go to the recent elections sa Amerika, marami ding mga Amerikano hindi rin marunong bumoto ayon sa interest nila. So, it's actually one of the saddest implications and a backlash of democracy. Sapagkat demokrasya power of numbers. Pero alam naman natin, demokrasya magiging functional yan kapag may reason at katwiran. Alisan mo ng reason at katwiran ng demokrasya, it's all mob rule. And it's not going to be good. Alam mo, Tonton, tama yung sinasabi mo eh. Pero isa sa mga palasak na sinasabi, actually si Lord Palmerston ang nagsabi nung originally niyan, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests in politics. Well, of course, because politics is all about power. Pero sa atin, wala tayong tunay na partido eh. Sa totoo niyan, ang isang napaka-importanting ipinaglalaban ng isang partido, yung kanyang ideolohiya, yung kanyang, if it can call it bias or inclination to protect and represent the responses for these particular needs. Importante rin sa isang political party na mayroong disiplina. Kung meron kayong partido
you are being helped by the party to get elected. And you must conform to the general principles that you're fighting for. Or else, what is this? This is just a popularity contest. Sabi niyo nga, kung sinong sikat, sinong may pera. And in this fourth industrial revolution stage of yung talagang blossoming of information technology, ang namamayagpag ngayon hindi yung traditional mga media na kung saan at nasaan tayo, kung hindi ang paggamit ng social groups natin and artificial intelligence. Now, it is important that you have this dynamic. Can you legislate that? Meron tayong mga basic principles in the Constitution, but they require implementation. And the people who are supposed to write the measures or pass the measures are not going to do it because it's going to go, as Tonton said, against their interest. Wala tayong may pag-asa pa ba? And I would like to tell you, I tell my students, I had a committee report on the implementation of the Dynasty Bill when I entered the Senate. Natapos na yung ni reporting out from the committee, hindi nangyari. All right, we are getting a general view of how the 2025 election is shaping up. We will proceed with a more specific discussion of some issues when we return. We'll be back after a short break. We'll move forward as we hear from our panelists what we are dealing with at kung papaano ito dapat tugunan ng ating mga leader. And we are still with Mr. Orly Mercado and Mr. Tonton Contreras. We are still discussing how certain national and sectoral issues influence the way we vote or the decision-making process of the people. At binibigyang diin po natin sa pagpili ng ating mga kababayan ng kanilang mga iboboto na mahalaga na alam ng mga botante where politicians stand on policy issues as well as their own positions. Now, let's move on to our main topic at hand, yung mga issues na po na kinaharap natin o lumitaw ngayong taon. Let's start first with the climate and disaster response of our nation. During largely this whole year, na marami po tayong kinaharap na bagyo, maraming mga disasters na tinugunan o hindi nito natugunan. What are the gaps that we saw in our preparation, response, and rehabilitations that future leader should prioritize? Nagkaroon ng issue sa flood control, 'di ba? Binatikos, maraming bumatikos sa pagkukulang sa flood control infrastructures, na kulang sa kahandaan. Pero ang hindi kasi lumitaw dito, talagang likas na tumindi ang mga bagyo. Na hindi lang sapat ang infrastructure para pigilan ito. In fact, mayroong mga tinatawag na nature-based solutions. So dapat nag-a-adapt na tayo, hindi na tayo basta na lang build ng mga dams na hindi naman kaya ng tugunan ang palakas ng mga bagyo at unos dahil nagbago na nga ang klima. Ngunit hindi sapat na napapaintindi sa tao anong climate change. Yung literacy ng mga tao sa science ay mababa pa rin. Ako ngayon sa kasalukuyan, involved ako sa research tungkol sa climate change awareness at climate empowerment. At magugulat kayo sapagkat bagamat maraming tao ang aware sa climate change, sapagkat nadadanasan na nga natin ang hirap ng mga bagyo at unos. Pero pag tinanong mo ang tao, anecdotally, ang sinasabi nila, yan ay kaloob ng Diyos. Dapat pinagdadasal na lang natin. Natural lang yan. So sa mga silita, may kukulang tayo sa kaalaman kung paano natin tutugunan ang problemang ito. Na aminin na natin, hindi lamang ang Pilipinas ang maharap. Bagamat tayo ang number 1 sa risk, di ba? Tayo ang binabanatan ng mga tinatamaan ng mga bagyo. So para sa akin, ang isang kandidato sa pagkasenador o pagka-congressman, dapat isa sa mga agenda niya, paano i-popularize ang science? Pataasin ang antas ng science literacy. At sila mismo dapat siguro tumaas din ang science literacy nila. Na huwag lang silang bigyan ng pera sa infrastructure na hindi naiintindihan, na maaring ang pinakasolusyon dyan
ayaw natin ng relocation. Pero may mga lugar talaga sa Pilipinas na sadyang bahain. Kahit pa magtayo ka ng dam, kahit pa mag-reforest ka. But mga floodplains yan. So, yung kailangan natin ng political will to relocate and redesign. Kung tawagin natin, climate change adaptation na yan. Hindi na tayo pwede mag-mitigate. Adapt. Hindi natin pwedeng pigilan ng pagbaha at pag-ulan ng basta-basta. Pero ang gagawin natin ay mag-reassign tayo, mag-redesign tayo ng ating mga communities. So, dapat may ganung klase ng awareness. At dapat ang tao, yan ang hahanapin sa mga kandidato. Gaano ba kalalim ang kaalaman nila tungkol dyan? Kasi kung sila ay pupunta lang doon sa kung saan ang popular, kahit hindi tama scientifically, then wala tayong magagawa. Pero, si Pangulong Marcos naman, to be fair, nagbigay ng pondo sa smart agriculture, na kung saan yung agrikultura medyo pinapasok na ang climate science. So, sana patuloy yung ganun. Magkaroon ng mga katulong sa Kongreso at Senado, mga local government official, na ang ipaprioritize ay science-based, evidence-based solution to climate change and natural calamities. Hindi yung kung sa ano yung popular, ano yung alam ng tao, doon lang ang popondohan. Maghalal tayo ng mga senador at kongresista na willing na maging daluyan ng pagpapaintindi sa mamamayan ng tamang siyensya. Hindi yung magiging parang lang sila, taga-mouse lang kung anong popular, kung ano yung tanggap dahil yun na makakawin sa kanila ng votes. Bakit ba tayo hindi gusto magpa-relocate? Sapagkat hindi popular. Mawawasan ng botante ang mayor. So it's a political issue rather than a scientific issue. Kaya ayaw magpa-relocate dahil siyempre, irarally ka ng tao. Pero sa isang banda, merong isang bagay na hindi pa natin napag-uusapan na dapat tutukan rin natin sa eleksyon na ito. We have to make elections not as expensive as they are now. And it's spiraling. It's become a contest of who has money, serious money, to run for public office. Ngayon, kung you need serious amounts of money, sino ba magbibigay niyan? Bibigyan ka ba niya dahil magandang lalaki ka o kaya meron kang gusto talaga mga proyektong patupad or is it in their interests? Eh sino magbibigay din ba? Yung mga may malign intent, yung mga industriya may gusto protektahan. Na talagang nakasasama sa natural resources mo, etc. So talagang, where are we? We're caught in a bind that unless you make our elections less expensive, we cannot move forward. Maiba naman ho tayo. Isa pa rin yung issue na nilabas sa mga tao, healthcare. Isa ring malaking bagay na pinoproblema ng mga Pilipino. Costs, budgeting, PhilHealth, yun yung pinag-uusapan natin kanina. Ano naman ho masasabi niyo doon? May batas sa tayo dyan yung universal healthcare. Bagamat may mga limitasyon yung batas at kailangan balikan ng Kongres kung ano dapat ng mga amendments dito. Kasi sa ngayon, limitado lang ang isa-subsidize sa mga public hospitals. Alam naman natin yung kalidad ng public hospitals. Pataasin siguro ang antas ng kalidad ng mga public hospitals para hindi naman parang bibigyan ka nga ng benefit pero doon ka naman ilalagay sa pwede kang hindi makakakuha ng good healthcare. Yung budgeting, importante din yan. Sapagkat kung titingnan mo ng batas, karamihan sa budget ng universal healthcare galing sa mga shares, sa syntax sa pagsusugal, di ba? Magsasubsidize ang gobyerno, pero may source din yung contribution ng mga members. Nagiging mainit ngayon ang usapan tungkol sa inalis ang subsidiya ng gobyerno sa so ngayon hindi natin pag-usapan yan dito, ibang usapan yan, pero ang tanong dito yung willingness na i-improve yung quality of the infrastructure of health services. The benefits should be expanded. I think we should elect legislators who would have a soft heart for health and for education. Kasi ito yung mga importanteng social services. Malusog na katawan, punong utak, iyan ang magli-lead sa isang magandang bayan. Kasi kapag hindi malusog ang isang mamamayan, tapos hindi pa masyadong kulang ang kaalaman, patuloy yan na
magpuproduce ng isa rin na hindi malusog na bansa at isang bansang marami rin walang alam. Alam mo, sa isang banda, yung bang phrase na absorptive capacity of the agency or the department to spend their money is a manifestation of a lack of competence in implementing the law. Dapat ikahiya mo yun eh. The fact that you have so much money in PhilHealth na hindi nagagastos pa at napakaraming mga tao ang nanghihingi. Kami, nasa TV pa rin ako ngayon. Doon sa kapwa ko, mahal ko, humihingi kami ng contribution dito sa mga bata may leukemia or whatever. Dapat yan, babura yan eh. And I will be the happiest person to close the program because wala na tayong pasyente na kahit na tumakbo sa gobyerno, nahihirapan para kang humihila ng salungga, ng bayawak para makakuha ng pondo. Tonton, alam mo, importanteng nasasagi ng isyong yan, yung merit system. Yung paglagay natin ng mga taong may kakayahan na patakbuhin yung burokrasya. Pero ang nangyayari dito sa atin, pag nagkaroon ng pagbabago ng kaduda-duda yung iba eh. Yung iba eh, parang hindi pa nila naintindihan yung mandato ng kanilang ahensya kung mag-aaral pa yan dyan. Pero ang daming mga tinitrain na magagaling ng mga opisyal ng pamahalaan na hindi makaakyat dahil sa hindi magaling sa politika, hindi magaling magsipsip o kaya pumorma. And unfortunately, sometimes the competent ones are the ones who are silent and working hard. Actually, ang nalulungkot ko doon, or yung issue tong sa edukasyon, bagamat hindi natin tinatalakay, pero sa akin yung lantara na binabaan ang budget ng edukasyon, samantalang sa saligang batas, malinaw na dapat mataas. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang BICAM report ay na-aproban ng Senate at ng House that grossly violates the Constitution. Doon ako nalulungkot. Parang sabi ko, ito ba yung na-produce natin sa eleksyon? So dapat meron, ang isa pang konsiderasyon natin, dapat meron tayong pamantayan ng mga hinahalal natin, nakakaunawa na sa ligang batas. At the very least. Di ba, ewan ko, kailan ba silang pumasa ng exam, bigyan ng comprehensive qualifying exam, na alam nilang Constitution bago sila ma-qualify? Kasi parang napaka-basic nun eh. Hindi ba nila nabilang na ang sa DPWH, sila ko sinasabing babaan ng budget ng DPWH. Kasi importante, maraming nasirang infrastruktura. Pero yung sana naman tinaasan din nila yung budget ng educational institutions and not just DepEd, included dyan ang CHED, ang TESDA at mga SUCs. I think we're getting there na dapat taasan yung mga kalidad ng mga social services na to dahil tao rin naman yung nakikinabang. And now that we're talking about the voting public, now let's move on to the communities. Of course, it is important to know from the mass what issue or issues resonate most among the voters that in turn will influence their votes. So, may mga tinanong po tayong publiko, generally. And we're answering this question. Ano-ano ang issue na nais mong tugunan ng mga susunod na leader? And let's watch this and just hear your thoughts sa mga issue po na lilitaw sa mga interviews na ito. Ano po sa tingin ninyo yung mga problema na dapat lutasin ng mga mahahalal na opisyal sa darating na eleksyon? Kung ano po yung mga problema na sa tingin ninyo na kailangan nilang pagtuunan ng pansin? Una sa trabaho. Yan. Tsaka yun sa pagkain. Masyadong mataas. So, let's talk about inflation po. One of the major issues na kinakaharap natin na ang natatamaan talaga yung mga nasa laylayan nating kababayan. So, ano po dapat yung katayuan ng mga future leaders na ihahalal natin when it comes to conversations or this topic, inflation? Ano kayo yung usapin ng inflation, masalimuot yan? Kasi may mga factors dyan. Maraming mga moving parts yan eh. May mga pwedeng kontrolahin ng gobyerno. Pero marami din ang beyond our control, like the price of oil. Walang control natin, wala sa control, hindi hawak yan ng gobyerno. At may mga paraan na kung saan para makontrol mo yan, kailangan mong mag-restructure ng ekonomiya mo. Kasi forces yan ng supply and demand sa agriculture, kunyari. Kakabit yan noong sapat ba yung supply mo ng raw material. Kasi alam naman natin pag
Pag kulang ang supply, mataas ang demand, mataas ang presyo. Ang bigas. Alam naman natin na pagdating sa bigas, talagang wala na. Kulang na ang ating agricultural lands for rice. Nasa mapa na yan, pinalabas na yan, DA, kulang na. Unlike Thailand and Vietnam, na contiguous ang mga rice growing areas at hindi nila problema sa kanilang commodity chain, yung transport. Sa atin, karamihan sa nasa Luzon, kaunti sa Mindanao, watak-watak. And the fact na ang laki pa ng land use conversion natin. So, kailangan natin mag-import. At ang import, kailangan, usually, bakit ka nag-import? Para pataasin ang supply, para bumaba ang presyo. Pero ayaw naman natin ng importasyon. Di ba? Napaka-sensitive na issue yan. Sapagkat ang babanggain mo naman dyan yung local farmers. So, mahirap to solusyonan. Marami mga bitter pill kang kailangang inumin. So, ang kailangan din dito, mga senador at kongresista at mga local officials na willing to take the bullet and make people understand. Yung hindi matatakot, hindi magiging populist na para lamang magpagbigyan, gagawa ng solusyon o desisyon na hindi naman yun ang solusyon. At may paintindi sa tao na maraming bagay na wala tayong control. Nung magyera sa Ukraine at tumaas ang presyo ng gasolina, wala tayong nagagawa. Hindi naman pwedeng, wala naman tayong oil sa sarili natin. So, kailangang ipaintindi sa tao na komplikado. Hindi mo balang basta-basta mapababa ang presyo na mabilihin sapagkat meron tayong tinatawag na market forces. Well, actually, sa isang banda naman, dapat pag-isipan natin, yung tama yung sinasabi ng Tonton na pag inintindi mo maigi yung problema, you get better solutions, but some of them may not be popular. For example, the issue of prices. Price control can be a double-bladed sword. Because if you have price control, alam ng tao, pababain yung presyo. Pero hindi natin pinag-uusapan yung productivity. Hindi natin pinag-uusapan yung pataasin ang produksyon at bakit hindi natin mapataas ang produksyon dahilan sa may mga bagay-bagay sa ekonomiya natin na hindi gumagalaw. Tapos ang solusyon ng importation, maraming may gusto niyan dahil sa maraming yumayaman dyan. At ang korupsyon sa ating gobyerno ay hindi nasasagot. Yung problema natin ay hindi nasasagot ng mga kinaukulan. Kaya sa akin, napaka-importante, iintindihin natin yung functions ng policy makers and policy implementors. When you when you elect, it's not a question of degrees or sino ba yung matalino, sino yung ano. Ang importante is that there is a basic level of understanding that we have basic laws. Ayan, ang batas yan naroon sa ating konstitusyon. Dapat nasusunod natin at alam ng bawat legislator na ang trabaho mo ay policy maker. Yes. We went from inflation to discussing the agricultural sector. Now, another sector that we want to discuss is the education sector. Let's watch this video again. As students po, of course, mag-focus po sa education since meron pong mapapansin po na may kakulangan po sa mga facilities. Well, yun nga, nabanggit ko kanina na nakalulungkot na binabaan ang budget na hindi lamang ng Department of Education, kundi ng SUCs at ng Commission on Higher Education at saka ng TESDA. Sapagkat bilang pagtutuwid sa mga tao, akala nila pag sinabing education sector, DepEd lang. Meron po tayong 4 na sektor nakasama sa education. At ito ay SUC, State Universities and Colleges, Commission on Higher Education, yung TESDA. So yung 4 na yun ng budget niyan, dapat yun ang top. At nakalulungkot na ang inalis sa budget, isa sa mga naaalis ay yung computerization. Alam naman natin, parang huli na nga tayo sa computerization at digitalization ng ating educational system. So, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. Ang sabi ng Senado, parusa daw ito sa Department of Education for having anomalous or transactions regarding the computerization program in the past secretary. Pero sabi ko naman, ba't ito kailang parusahan? Di ba pwede namang bigyan ulit ng pera, ayusin na lang yung sistema. So, lalo ibig sabihin, tamang nga naman si Secretary Angara, lalo pa tayong mag-sync.
So I think importante yung tama yung sinabi. Kailangan natin ng edukasyon para mapataas hindi lamang yung infrastruktura, kundi yung kalidad ng mga nagtuturo, yung mga pulisiya, yung pagkakabanghay at yung pagka-structure ng curriculum, dapat ma-improve natin. Kasi ilang beses na ba tayong laging kulelat pagdating sa mga tests? Nakakahiya. Di ba? Siguro naman, huwag lang sa boxing tayo laging nangunguna o kaya sa beauty pageant. Importanteng nasa mga test, mataas din tayo at hindi yan mangyayari kapag hindi tayo mag-i-invest sa education. Sir, ano magiging epekto nito? Ngayon, dinidefund yung education system natin. Ano magiging epekto nito sa mga mag-aaral? It's very important that we understand. I go back. Zoom out. Look at the larger picture. You know, we are in the 4th Industrial Revolution. Ano ba ito? Ito ang pagbulsok ng mga imbensyon na related sa computer ng last century. And ang problema ng mga kabataan ngayon, hindi yung lack of information. Hindi nung araw kami panahon namin, it was how much you know about certain particular fields of study. Because what is important now is not just accessing information. Your problem sometimes is even overload, information overload. But what do we lack in? Where are we deficient? Number 1, analytical thinking. Yan ang dapat baguhin natin sa mga estudyante sa pagtuturo natin. Kailangan they know how to analyze this information that they have. Aside from analytical thinking, communication skills, both oral and written. But the other thing that we have not been teaching and we're still not focusing very hardly on is the ability to collaborate or work with others. Because in this 4th Industrial Revolution, hindi na pwede yung lone wolf ka. You have to move in packs. And even in international relations, we have to have developed skills to be able to work with others. It's not individual. And then last, where we are very good, sayang, pero yun din ang strength natin na dapat pa natin palakasin, creativity. We are a creative people. Napakagaling natin, pero hindi lang dapat kopya-kopya lang tayo. We can leapfrog. We can go into that. In this 4th Industrial Revolution, we can move forward and leapfrog and find our space within the developed economies. Sir, free education has been an issue lately na dapat daw po ito ay karapatan ng lahat. But it has become a privilege. What can you say about that? Actually, ako ang posisyon ko sa dyan, basic education should be free because nakalagay naman yan sa Ligang Batas. Pero pagdating sa tertiary education, doon na tayo may problema. Although, free na rin ang tertiary education kasi yun na rin yung batas. In fact, sa state universities and colleges ngayon, technically free na. Although may mga limitasyon, alam naman na yan, hindi ka pwedeng lumagpas doon sa maximum period ng, pag bumagsak ka, mayroong magbabayad ka na. Pero nakikita na naman na nagiging epekto nito na ayon sa maraming pag-aaral, ang mas nakikinabang dito, yung mga well-off na mga pamilya. Kailangan siguro natin bigyan ng pansin din yung parang kung sinasabi, affirmative action ng mga mag-aaral na because of the circumstances of their birth, sila ay napalagay sa mga lugar na walang access sa good educational systems. Kaya nga ang solusyon dapat pagandahin natin ang educational systems wherever you are in the country para wala nang ganong klase ng handicap. Pero ngayon ganun pa man, dahil may handicap na ganun, bigyan ng special na yung affirmative action, special points, or whatever, yung mga nasa lugar na mga liblib, walang kakayahan na mag-attend ng review classes, walang laboratorio na yung isa lang microscope, di ba? Yung walang computer, di ba? O isang computer, pinagtatalunan ng mga tao kung sinong gagamit. So, yun ang bigyan natin. Kasi ayaw naman natin na sa state universities and colleges ay napupuno ng mga estudyante na kaya namang magbayad ng tuition. May imagine mo, ang mga magulang ay mga may-ari ng kumpanya, mga CEO, nakikipag-compete sa mga estudyante, mga anak ng magsasaka at mahihirap at bandera. Tapos dahil may kakayahan silang umattend ng good schools, nakakapasa. Yung isa, tuloy dahil may mga quota courses eh. Kahit mataas ang score mo, dahil hindi ka nakapasok sa quota, out ka. So yun sana yung
ma-address. At ilan lamang po ito sa mga isyu na kinakaharap ng bansa. We will discuss more about how these issues are shaping the 2025 elections when we return. We are back and we are still with Sir Orly and Professor Contreras. And as we wrap up this pre-election series, we are going to discuss how is this 2025 national and local elections shaping up with the recent election-related issues. We have another video lined up. Pakinggan po muli natin ang publiko. Let's watch this video. Yung mga candidates na tumatakbo, halos lahat sila, ay hindi naman lahat, pero most of them kasi parang sabihin natin na influencer sila. Like, hindi pa sila ganon ka-veterans when it comes to politics, pero tumatakbo na po sila. Sa tingin nyo ba, mababago ba natin ang ugali ng ilang Pilipinong botante na pilian ang mga kandidatong sikat, pero tila hindi naman kwalipikado sa posisyong nais nilang makuha sa eleksyon? There. This has been an issue po ever since. Pero this COC filing this year, COC filing palang maingay na may mga social media content creator influencers that was put in hot topic na sa, especially in the digital space. Sikat versus qualified. Dapat nating hinahanap yung sikat na qualified pa. Matalino pa. May kakayanan pa. Pero mukhang mahirap kasi. Gaya nga ng sinabi ko, panahon ng social media tayo ngayon. So malaki ang power ng optics and image, narratives. At may liyamadong-liyamado na mga artista, liyamadong-liyamado na may mga show sa TV. Ngayon, ang hinahanap ng tao, hindi yung ikaw ay legislator na magle-legislate, kundi savior na mag-save. Kaya may mga taong hindi naman ang skill sa lawmaking, kundi sa pagtulong, sa may kailangan, nag-act ng parang justice na ikaw na yung naghahanap ng solusyon sa mga problema nila. Samantalang ang hinahanap na trabaho ay gagawa ng batas. Hindi naintindihan ng ordinaryong mamayan yan. So, lagi ang solusyon lagi dyan, ang bayan nagtatanong, kwalipikado o sikat lang? Pero saan ang solusyon dyan? Ideal man sabihin ang solusyon dyan, laging nasa botante pa din. Ang mga botante kasi natin, kung hayaan natin ang sarili natin na mag-isip, ang mapoproduce natin ng gobyerno, yung karapat-dapat. Pero ang nangyayari kasi ang hinahayang mangibabaw, hindi yung pag-iisip kundi hindi yung katwiran, kundi yung nararamdaman, yung nandito sa puso. Ito yung kabatak ko, ito yung makaka-identify ako, ito yung kababayan ko, ito yung gwapo, ito yung natutuwa ako pag nakikita ko, ito yung nagpapatawa sa akin, nagpapasaya sa akin. Ang tanong, may kakayahan ba? Marunong bang makipagdebate yan? Alam ba niya na saligang batas? Hindi naman yun ang concern. So at the end of the day, we get the government that we deserve. So yung mga nagtatanong, ano ba, sikat ba? Qualified? Balikan mo yan. Ikaw ba, buboto ka ba sa sikat? Pero hindi qualified. Kasi kung lahat ng tao ay buboto sa qualified, hindi na magiging tanong yan. So ang solusyon pa rin dyan, sa botante, kaya lang madaling sabihin voter education, saan ba tayo magsisimula, ang papel ng media. Actually, di ba, debate ngayon, sabi ko nga sa isang kakilala ko, ang media dapat na wala na dapat tayo doon sa nag-imbita ng mga kandidato sa debate. Ang dapat kadebate ng kandidato ngayon, hindi na yung kapwa-kandidato, kundi ang botante. Dapat ang botante, tinatanong siya nung stand mo sa issue at kinukumbinsi ng kandidato ang botante. Hindi ganun So malalim, struktural ang ugat ng problema. Nakalulungkot pero sabi nga natin, di ba? Kasi pare-parang naman tayo ng pinanggalingan yata dito, kung hindi ngayon, kailan pa, di ba? Kailan magsisimula? Kasi kapag hindi magbabago ang voting behavior ng tao, matagal nababangon ang political culture ng bansa. Is it going to be a numbers game versus qualification? It is not that dichotomy, sabi ko nga, false dichotomy ng choice yan. Pero I'll tell you one thing, is that in an immature system and an electorate that is not inclined to discuss serious issues,
we fail to realize that yung trabaho ng policy making and policy implementation, magkaiba yun. Hindi nila trabaho yung mag-implement, yung senador at saka congressman mag-implement ng proyekto. Pero nandun ang pork barrel eh. Kaya naroon pa yun. At yun namang implementor, dapat managot yan sa Senado at sa Kongreso pagdating ng budget because you're accountable for what and how you spend the money. Yung dynamic niyan simpleng pinag-aaralan yung elementary tayo Pero hindi natin naunawaan, akala natin. So we go and listen to them and the candidates overpromise but underperform. And this is unfortunate, no? Because we get to a situation wherein our democratic system is in a back step. Sa totoo ngayon, yung nakaka-promise at saka yung nagmumula at saka yung talagang sinasabing strong leader, sila ngayon namamayagpag eh. Maging sa Estados Unidos, sa Hungary, nung nakarap pa noon, sa Brazil, etc. And we're seeing that also in the international scene. So what I'm trying to say is that it is very important that we do not fail. The system does not fail. The democratic system does not fail because we have not been able to have a government that is able to provide the basic things that they need so that they don't become poor and voiceless. And that's unfortunate. Ngayon, yung gumagawa ng batas, dapat hindi lang tayo magaling gumawa ng batas, kailangan magaling din tayo mag-implement. Kasi ang nangyayari sa atin, pag mayroong problema, sabi, may batas na yan, ginawa namin ng batas yan. Pero sobra naman kayo. May batas na, gusto niyo pa, ini-implement. Let's go to the political climate. Medyo matindi pa rin ng away between our president, vice president, and those camps. How is this going to affect the elections? It's going to make it more interesting. I think, in my opinion, di ba meron tayong koalisyon ng alyansa ng Bagong Pilipinas, tapos merong Makabayan Bloc. Meron pa rin third force dyan, yung for the lack of a better word, yung mga maka-Duterte, Dutertistas. So, mayroon tatlong main camps na sa ngayon. Yung traditional na oposisyon ang nawala. Hindi natin alam kung saan sila lilinya. Di ba? Kung doon sila sa Makabayan grouping or sa ang iba sa kanila magpapa-absorb na sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang isa sa mga usapin ngayon tungkol doon sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Pangulo at ng Vice President tungkol sa impeachment. Kung natin kalilimutan, may 2 impeachment complaint kayo na kasalukuyan ay nakafile na sa mababang kapulungan. At marami nagsasabi baka kulang na sa oras at ito ay overtake na ng eleksyon. Wala nang panahon. Ang pananaw ko dyan, once na-file ang impeachment complaint at na-approve ng 1/3 ng House, at ang articles of impeachment na transmit na sa Senate, I am of the opinion that the Senate should take jurisdiction over it. And since the Senate is a continuing body, then it means that it can still proceed even after the 2025 elections. And what is good about this is that the impeachment case might even become an issue in the election. Lalo namang sa mga tatakbong senador. Kasi sila yung magiging impeachment jurors. So mapipersa silang sabihin ano yung stance nila, maganda. Kasi magiging political talaga ang process ng impeachment. Alam naman natin, hindi man judicial eh. Impeachment is a numbers game. At mapipilitan ng mga senador na sabihin anong boto nila. And some of them can win or lose depending on their vote. So the election can become technically a referendum on the Vice President, which is good for me. At least kung ang tao ay mag-iisip. Sir? Well, when people ask me, are you a retired politician? I said, no. I'm a recovered politician. I've recovered from that disease already. And so as an academician, I write
I write columns, I attend programs like this, etc., to share my experience. But the important thing that we have to consider is that it is all about power. And I go back to what we mentioned earlier. In politics, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Pag nagbangga na sila rin, iisa na lang ang upuan dyan, makikita mo talaga kahit na maglolo, mag-asawa, magkapatid, magbabanggaan din yan eh. So, it is important that we know how to understand these things so that we don't blame the wrong people to blame or the system every time we... What else do you want? Do you want no elections? Do you want to be like autocratic states or countries that are ruled by only one political party since their revolution up to now? Kita mo, they're united, etc. Pero ang bakbakan niya nasa likod ng mga pintuang nakasara. Hindi mo nalalaman yan. Talagang ibang dynamics niyan. All right, sir. You've mentioned a very striking point earlier. You've mentioned overpromise and underperformed officials. Now, as we conclude this interview, let's just hear a takeaway para po kausapin natin ang mga botante on what are anything that you want to say about the voters. Malayo pa po tayo, magsisimula pa lang ang campaign period. But the preparation, especially not just on the side of the government, but on the side of the voters, is very important as well. So what can you say to our voting public? Ako ang masasabi ko sa mga botante, ang hinahalal po natin, kinatawan natin, representative natin. So dapat pag kinatawan, ibig sabihin nyo na mag-represent sa inyo. Huwag po nating hayaan na puro puso ang ating ipairalin. Huwag tayong magpuon. Yung pagpupuon, yung pag-aanito na masyado ka ng loyal o diehard sa isang kandidato. Ang isipin po natin ganito. Pag buboto ka, iisipin mo muna ano yung mga posisyon mo sa issues, ano yung malapit sa bituka mo, ano yung malapit sa puso mo, na malapit sa utak mo, at i-spell out mo yan. Then, aralin mo ang mga kandidato mula senador, congressman, mayor, at sino-sino dyan sa tingin mo ang pinakamalapit sa gusto mo na siyang kakatawan sa iyo at yun ang iboto mo. Hindi naman pwede yung masistricto ka pa kung sino yung mapapangasawa mo, napipiliin mo, o kaya sa anak mo, sinong magiging asawa ng anak mo, pero o kaya mas stricto ka pa sa pamimili ng klaseng isda bibili mo sa palengke, o gulay na hindi pa, yung maganda pang klase. Pero pagdating sa kandidato, kung sino yung hindi mo ginagamit yung reason at katwiran. Ganun po dapat ang pagboboto. So yun ang takeaway ko. Baguhin po natin ang ating pag-ugali sa pagboboto because we get the government that we deserve. Lagi tayo nagmumroblema sa politika. At the end of the day, balik yan sa inyo. Sino ba kasi ang binoto nyo ng huling eleksyon? Sa akin naman, meron ako natutunang maganda doon sa... Marami ako natutunang maganda nung ako ay nagtuturo ng MBA courses eh. Bagamat hindi yan ang aking, kasi polisay ako eh, ang aking pinagandaan. And one thing I remember in human resource lessons, matingkad sa akin yung simple statement na hire on character, train on skills. Hire on character, train on skills. Ang importante, anong klaseng tao, anong prinsipyo niya sa buhay. How does he act under times of stress? Did he get to where he is by doing things that are not or in the fringes of being lawful and ethical? Hire on character. Yung skills, madaling matutunan yun eh. Pero yung klase ng taong inihahalal mo, that is formed as he was growing up eh. Kaya sa akin, mas importante yan. Maging pulis, sundalo, yung ating mga mayor, governor, or whatever, or senador, yan ang itanong nyo. Thank you. Maraming salamat po, Sir Orly and Professor Contreras. Thank you for joining us in our program.
And that has been Professor Antonio Tonton Contreras, a political analyst and a professor in UP Los Baños School of Environmental Science and Management, and former Senator and former Philippine Defense Secretary, Senator Orlando Orly Mercado. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating pagbabantay at pagtutok sa paghahanda ng pamahalaan, gayon din ng sambayanan sa nalalapit na 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections. This has been Rose Baviera from DZRH TV. At sa pagtatapos ng ating pre-election series, naway maging gabay ang ating mga naging talakayan tungo sa maalam at responsableng pagboto. Ako po si Arnold Villeza mula sa Manila Times. This is the DZRH and the Manila Times Town Hall. Preview of the 2025 elections.